Papasok ang Lakers ngayong mid-season na nasa top 5 sa Western at may standing sila na 33 wins, 21 loss, and after ng All-Star break, meron yung mga tol na 5 magkakasunod na game mula sa Suns, Warriors, Sacramento Kings, Pelicans at Denver Nuggets. Kaya may pagkakataon pa ang Lakers na umangat sa 5th seed kung mas magiging maganda ang winning record nila na makukuha sa 5 games na yan. Ang Lakers, problema talaga yung pagbabago-bago ng laro ni DeAndre Ayton at yung availability niya sa ngayon. At yung issue niya naman sa mahiwagang damo sa Bahamas, clear naman na at walang suspension na nakuha yan pagbalik niya sa NBA. Dahil nga sa bagong rules ng CBA, kaya mas pinoproblema pa nga dito kay Ayton yung inconsistent na performance at number nito at yung effort sa loob ng court. Wala rin kasing magawa ang Lakers kung hindi umasa dito kay Ayton sa roster nila. Meron silang Jackson Hayes at Maxi Kleber pero mga supporting center lang at hindi sila reliable at hindi yan traditional center kasi na maaasahan talaga nila para sa contention ng mga to sa Western, lalo na kung walang DeAndre Ayton. Si Hayes kasi nag-average lang ng 6.9 points, 4 rebounds, 6 blocks sa 17 minutes. Mas athletic nga raw to kumpara kay Ayton. Ang problema, hindi gaanong binibigyan yan ng mahabang minutes nitong si Redick. Tapos 34 minutes yung pinakamahabang playing time niya ngayong season kontra dito sa Mavericks naman na meron siyang 16 points, 8 of 10 sa field, 7 rebounds, 1 block. Si Hayes kasi may lob threat at energy na big at athletic pero mahina siya sa rebounding, defense, sa positioning at half-court offense. Kaya nga hindi rin yan mabigyan talaga ng pagkakataon para magamit ng mas consistent bilang center nila sa starting unit. Samantalang si Maxi Kleber kasi hindi naman yan yung natural center, stretch big lang siya o power forward. Mas effective nga to sa power forward o backup na small ball center. Kaya nga hindi talaga rin yan pwedeng gamitin bilang support na center position nila. Kaya hindi siya yung elite rim protector o rebounder na kailangan ng Lakers. Isa pa, yung pagiging injury prone nito na hindi siya reliable para sa 30 to 35 minutes sa starter role. Kaya si Hayes at Kleber nasa bench level nga lang raw talaga para sa Lakers at hindi yan yung nakikita pwedeng maging supporting center dito kay Ayton ngayon. Kaya nga si Ayton lang talaga ang tunay na starting caliber big sa roster nila. Kahit inconsistent si Ayton, wala silang mas better option na magagamit. Kaya nga force gamitin bilang starting ito kahit may problema sila dyan pagdating sa consistent na defensive at offensive contribution. Wala silang magagawa. Dahil nga sa trade deadline na dumating, hindi sila nakapag-upgrade sa center position. Kaya kahit may star power ang Lakers mula kay Luka, Lebron, nakikitang hindi pa rin yan sapat sa pagiging champion contender, lalo na sa matinding kompetisyon nga raw ngayon sa Western Conference. Kaya si Ayton kahit na starting caliber center yan, nakikitang hindi sapat yan, lalo na dahil sa inconsistency nito, effort issue at yung availability niya dahil sa injury. Samantalang si Hayes hindi naman reliable pagdating sa center position nila. Kaya naman hindi sila gumawa ng malaking move sa trade deadline para nga raw makapag-upgrade ng center dahil nga nakikita na ang Lakers naghahanda sa malaking flexibility para sa susunod na off-season. May projection sila kasi na 51 million na cap space sa summer mula sa contract ni Lebron. Lalo nga raw kung magdesisyon yan na hindi na bumalik sa Lakers. Tapos kasama pa yung pag-hold nila sa contract nitong si Austin Reeves sa free agency. Meron pa silang 3 first round pick at mga expiring contracts na pwede nga raw sanang magamit sa trade ngayon pero hindi nila yan ginalaw. Dahil nakikita nga na mas valuable ang off-season trade kaysa sa mid-season na to na pwede nga raw makakuha pa sila ng superstar o top tier na center na mauugnay nila kay Luka sa future. Kaya hindi gumalaw ang Lakers ngayon. At si Kennard lang ang ginamit nilang pang-upgrade sa wing. Gamit lang si Gabe Vincent at isang first round pick. Kaya ngayon, mas pinupors na lang na gamitin ng Lakers itong si DeAndre Ayton bilang starting center. Kahit na inconsistent yung performance niya. Dahil wala na talaga silang option. Kaya mas pinipili na lang nila yan kaysa maglabas pa ng maraming asset sa trade para makapag-upgrade ngayon.